Catechism at patuloy nating tinatalakay sa ating discipleship training class ang patungkol sa isang Diyos sa tatlong persona at ating tinignan ang binabanggit sa Lord's Day 7 ang patungkol sa Apostle Creed na naisulat noong panahong 300 o 400 AD. Sinakita doon na sumasampalataya ako sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo ang buktong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, itinapos sa krus, namatay at nilibing, bumaba sa dako ng mga patay. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Malinaw sa Apostle Creed na mayroong iisang Diyos sa tatlong persona. At sa Lord's Day 8, nakita natin kung paano ang pagkakahati-hati ng mga artikulong ito. Pinakita rito sa tatlong bahagi. Ang una ay tungkol sa Diyos Ama at sa ating pagkalikha. Ang ikalawa ay tungkol sa Diyos Anak at sa ating katubusan. Ang ikatlo ay tungkol sa Diyos Espiritu Santo at sa kanyang pagpapabanal sa atin. Kaya dito sa Lord's Day 9, kung maalala nyo, dito itinuro at itinalakay ang patungkol sa ang Diyos Ama. Naalala nyo noong Sunday discipleship training class natin na pag-aralan natin yung question 26 na ang tanong, ano ang iyong pinaniniwalaan na sabihin mo, quote, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa. Ang sagot ay ito, na ang walang hanggang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siya mula sa wala ay lumalang ng langit at lupa, at lahat ng mga bagay na naroon. At gayon din, siya rin ang nangangalaga at namamahala sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang panukala at kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kanyang anak, ay aking Diyos at aking Ama, na siyang lubos kong pinagtitiwalaan. Wala akong alinlangan na ipagkakaloob niya ang lahat ng pangangailangan ng aking kaluluwa at katawan. At dagdag pa rito, anumang kasamaan na ipadala niya sa akin dito sa mundo ng kahapisan ay pawang sa kapakanan ko, sapagkat kaya niyang gawin ito, yamang siya ay makapangyarihang Diyos na kumikilos ng maluwag sa kanyang kalooban at yamang siya ay tapat na Ama. So maliwanag dito na pinakita ng Heidelberg Catechism na ang ating Panginoong Diyos ay walang hanggan. Ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay walang hanggan. Pinapakita rito na sa pamamagitan ng Diyos Ama, nilikha niya ang lahat ng bagay sa mundong ito ng 6 na araw at ipinakita niya na kinreate niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Dito pinakita rin na yung Diyos na ito na Ama ay siyang ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus na dapat nating pagtiwalaan
at siyang nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan sa ating kaluluwa at katawan. Alam natin na ang Diyos Ama ang pumili sa atin bago palalangin ang sanlibutan. Yan yung pangangailangan ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo na ang Ama ang nagbigay kay Hesus Kristo para bayaran niya ang ating mga kasalanan. Of course, ang banal na espiritu ang nag-born again. Kaya dito pinakikita na tinutugunan ng ating Diyos Ama ang ating pangangailangan sa kaluluwa. At siya din ang nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan nating pisikal. Siya ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan nating material upang mabuhay tayo sa mundong ito. At dagdag pa, kung mayroon mang dumarating sa atin na kahapisan na bunga ng pagsubok o dahil sa kasamaan, ang lahat ng ito ay para sa kapakanan natin at pinapahintulutan ng ating Panginoong Diyos. At dito nakikita natin na walang bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi nagdaan sa kaalaman at pahintulot ng ating Panginoon. Of course, kung mali ang ating ginawa, laban ito sa Ebanghelyo ng Panginoon, laban ito sa salita ng Panginoong Diyos, ang sisi ay nasa atin. Pero pinahintulutan ng Diyos yun upang ipaunawa at ipakita sa atin na huwag tayo magtitiwala sa ating karunungan, kakayanan, laman, at mga bagay na pinapangahas natin sa buhay natin. Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo ay laging aasa sa katotohanan ng salita ng Diyos. At yun yung nagiging pamantayan ng ating pamumuhay. Ngayon ay pupunta tayo sa Lord's Day 10. At kung hawak niyo na po ang mga handout na aking pong ginawa at pinrim, ay maaari po nating tingnan ang Lord's Day 10. Sa Lord's Day 10, ay nais ko muna pong basahin ang dalawang katanungan at sagot bago ko po ipaliwanag. At ito ay may paksang the providence of God o ang probidensya ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa question 27, ano ang iyong ibig sabihin ng pangangalaga ng Diyos? Yan po yung ibig sabihin ng providence of God, pangangalaga ng Diyos, o pamamahala ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan. Ang sagot, ang makapangyarihan at nasa sa lahat na dakong lakas ng Diyos na kung saan na para na rin kamay niya ang nangangalaga at namamahala sa kalangitan, sa lupa at sa lahat ng nilalang, upang ang mga halaman at damo, tag-ulan at tagtigang, kasaganaan at kawalan, kalusugan at karamdaman, kayamanan at karukhaan, ang mga ito'y nangyayari hindi sa pagkakataon lamang, kundi sa pamamagitan ng kanyang mapagpalang kamay. Question 28, ano ang ating kapakinabangan kung malaman natin na ang Diyos ang lumikha at nangangalaga ng lahat ng bagay? Ang sagot, upang tayo ay maging matiisin sa kahirapan, magpasalamat sa kasaganaan, at sa lahat ng bagay na maaaring mangyari sa atin, ay lubos nating mapagtiwalaan ang katapatan ng ating Diyos at Ama. Walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Yamang lahat ng nilikha ay nasa kanyang kamay. Kung hindi niya kalooban, ay hindi sila makakagawa ng anuman. Ang ating paksa sa umagang ito, the providence of God, o ang providensya ng Panginoong Diyos. Maaaring iniisip ng isang mananampalataya na kapag siya ay mayroong karamdaman, mayroong kahirapan, o may dinadaanan sa buhay niya, baka maaaring iniisip natin na iniwanan ako ng Diyos. Baka maaaring iniisip natin na hindi ito pinahintulutan ng Diyos.
Kapag sinabing providence of God, lahat ng nangyayari sa buhay ng mananampalataya ay nagdadaan sa pahintulot at kalooban at panukala ng Diyos. In the same way, wala din pong nangyayari sa buhay ng mga unbelievers nang hindi nagdaan sa panukala at pahintulot ng ating Panginoong Diyos. Lahat po ng yan ay nagdadaan sa pahintulot at providensya ng ating Panginoong Diyos. Ganon din po, dapat nating maintindihan na lahat ng nangyayari din sa mundong ito, ang lindol, ang tsunami, ang baha, ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito ay nagdaan po sa pahintulot at providensya ng Diyos. So sa madaling salita, walang nangyayari sa mundong ito nang hindi nagdaan sa panukala ng ating Panginoon. Kung inyo lang maalala, sa Mateo chapter 11, meron akong binanggit sa inyo nung nakaraang pag-aaral po natin, kung inyo lang kung naaalala, yung binanggit ko doon sa Mateo 10:12. Meron doon binanggit sa Mateo 10:12. At ito yung sabi ho ng Matthew 10:12. Ano ho ba yung sabi doon? Ito. Okay, so hindi po yun. Yung binabanggit ho doon sa Mateo na kung ang mga ibon sa parang ay nahuhulog at pinagbibili, ganun din po ang ating Panginoong Diyos. Sinabi niya yung pagkahulog ng mga maya sa, Timothy pakibigyan, nahulog ng maya sa lupa, pinahintulutan ng Diyos, kahit na po yung buhok natin ay bilang ng Panginoon. Ganyan po yung providensya ng Lord. Kaya dito sa question and answer 27, pinaliwanag dinefine yung salitang pangangalaga ng Diyos, providensya. So ulitin ko, ang salitang providensya, ito ay pangangalaga o paghahari o pag-rule ng ating Panginoong Diyos. Yan yung ibig sabihin ng providence. Kaya yung question 27, magbigay ka ng question 27, meron kong nakalagay dyan Ang nakalagay dyan, ano ang iyong ibig sabihin sa pangangalaga ng Diyos? Ang sagot, ang makapangyarihan at nasa sa lahat ng dakong lakas ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil ang Diyos po natin ay omnipresent, nasa lahat siya ng dako, ang Panginoong Diyos po natin ay makapangyarihang nasa sa lahat ng dako. Kaya nating happen nang hindi nagdaan sa kanyang panukala. Halimbawa, yung binabanggit po sa Gawa 17:25. Meron pong binanggit dyan sa Gawa chapter 25. Okay? Verse 25 ng chapter 17. Gawa chapter 17, verse 25. Meron pong nakalagay doon hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa isang katauhan. Ang sabi po ng verse 26, mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa, itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong makata. Tayo'y mga anak niya. Ano papansin natin? Si Paul, meron siyang pinaunawa dito yung pagkakaiba, yung distinction ng mga idols na nakita niya ron. Kasi dito sa chapter 17 ng Gawa, nung nandito si Pablo sa Atenas, nakita niya na napakaraming Diyos-Diyosan at hulog na hulog yung
kalooban ng mga Atenas sa mga relihiyon at mga Diyos-Diyosan. So sinabi ni Pablo na ang totoong Diyos ay hindi siya Diyos na limitado. Kasi in contradiction ito sa mga dinodiyos nila noon eh. Yung mga idols, mga Diyos-Diyosan nila, yung mga kala nila, meron na silang kaligtasan. So pinakita rito, iba yung Diyos. Yung Diyos siya na nasa lahat ng dako. Pinakita rito, ang Diyos na totoo ay Diyos na makapangyarihang, nangangalaga, may hawak ng buhay ng tao. Usually, lahat ng buhay ng tao hawak ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng nangyayari sa mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya yung sagot na ang walang hanggang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, binanggit po dyan, doon sa answer 27, ang makapangyarihan at nasasalahat ng dakong lakas ng Diyos na kung saan na para na rin kamay niya ang nangangalaga at namamahala sa kalangitan, sa lupa, at sa lahat ng nilalang. O tingnan niyo yung Hebrew chapter 1 verse 3. Pwede niyo po akong samahan tingnan ang Hebrew chapter 1 verse 3. Sa Hebrew chapter 1 verse 3, ganito ho yung makikita natin. 1:3 ng Hebreo. Ito ang sabi ho ng Hebreo 1:3. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Ito'y kasunod, siya ang nag-iingat sa sansinukop sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So sino ang ating Panginoong Diyos? Ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na kung saan ay nangangalaga, namamahala sa kalangitan, sa lupa, at lahat ng nilalang. Dagdag pa, upang ang mga halaman at damo, tag-ulan at tagtigang, ayan, nasa Jeremiah 5:24 po yan eh. Kasaganaan at kawalan, makikita po natin yan sa Juan 9:3. Kalusugan at karamdaman, kayamanan at karukhaan. Nasa Kawikaan 22, verse 2, Job 1:21. Ang mga ito'y nangyayari hindi sa pagkakataon lamang, kundi sa pamamagitan ng kanyang mapagpalang kamay. Halimbawa, yung nangyari po sa buhay ni Job. Sa Job chapter 1, verse 21, malinaw din eh. Alam natin sa Job 1:21. Halimbawa po, kung titingnan po natin itong Job chapter 1, verse 21, meron tayong makikita rito sa karanasan ni Job. Alam natin na si Job ay matwid sa harapan ng Diyos, anak siya ng Panginoon. Pero ang sabi ng Job 1:21, ang sabi rito ay ito. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. So ang tanong natin, na kanino ang kapangyarihan sa buhay natin na magbigay at kumuha? Sabi ni Job, ang Panginoong Diyos, kapangyarihan niya yon. Sabi ng verse 20 ng Job 1:20, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ito, punong-puno na ho ng pagsubok ito Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ito kasunod, si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. So kung ang Diyos, may kapangyarihan siyang magbigay, may kapangyarihan din siyang kumuha. Kaya nga yung buhay natin, siya'y nagbigay. Siya din ang may kapangyarihan pumawi. Si God ang nagbibigay ng lahat ng bagay ng material sa atin. Meron siyang kapangyarihan na bawiin ang lahat ng ito. At dito nga ho, natin maiintindihan na ang isang Kristiyano, kahit na yung buhay niya ay nasa kasaganaan, dapat titingnan natin lahat ng ito ay binigay ng Diyos.
pagka dumating naman yung time na meron tayong pagsubok o problema sa buhay natin, wag na rin natin questionin ng Lord. Kundi dapat nating maintindihan na may purpose siya sa lahat ng bagay na yon. Kaya ang sabi ng verse 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisisi Yahweh. So, ibig sabihin, malinaw po na dapat nating maintindihan na binabanggit po, kahit po dun sa question and answer 26, may nakalagay po dun banggitin ko lang po. Nakalagay po rito ay ito. Dagdag pa rito, anumang kasamaan at ipadala niya sa akin dito sa mundo ng kahapisan ay pawang sa kapakanan ko. Sa tingin nyo, yung nangyari po ba kay Job, masama po ba yon? Siyempre tayo, titingnan natin, napakasama, di po ba? Bakit po masama? Isipin mo, yung si Satanas, pinahintulutan ni Yahweh. Tama po ba? At the same time, ang nangyari, lahat ng anak niya namatay. Lahat ng mga katulong niya namatay. Lahat ng kayamanan niya natanggal. Tapos bandang huli, yung pangalawang pagsubok, yung katawan niya, tinesting, puro sugat. Siyempre, sa pananaw ng tao, masama yung nangyayari kay Job. Kaya nga yung pinadalang 3 kaibigan, hindi nila maintindihan yung nangyayari kay Job Sabi nila, baka may kasalanan ka, kaya ka ganyan. Pero sabi ng Bible, isang matuwid na tao itong si Job. Kahit di niya kasalanan, kapag yung anak niya nagtitipon-tipon, maaga siyang gigising upang mag-alay. Baka naiisip niya na baka yung mga anak niya ay may ginawang masama at kalapastangan sa Diyos. So dito makikita natin na in divine side, si God may purpose bakit niya pinadala kay Job yun. Kaya even yung evil na nangyayari sa buhay ng tao, may i-accomplish ang Lord na purpose doon. Pagdating po ng Job chapter 42, malinaw na po. Sabi niya, alam kong magagawa mo ang lahat ng iyong balak. Anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Kinilala niya na kung ang plano mo sa akin ito, hindi ko ito kayang hadlangan. Walang makakahadlang dito. So yun yung sinasabi niya. Kinilala niya na ang Diyos ay makapangyarihan. At pagdating po ng mga sumunod na verses at chapter, nakita natin na ang Diyos ay binless. Double ang ating ninunong si Job. Mas nagkaanak pa siya, humaba pa yung buhay niya, binless ng Panginoon yung kanyang buhay. Yan yung purpose. Kaya pinapakita sa atin, ang mga ito'y nangyayari hindi sa pagkakataon lamang. Wala pong, sa buhay po natin, nothing happen apart from the will of God. Wala ho. Kahit na ho yung pinakamasamang ginawa natin, kahit na yung pinakamaling ginawa natin, meron pong purpose si Lord doon. Kaya, bagamat alam natin na accountable po tayo sa lahat ng resulta ng ating desisyon sa buhay, pero alam natin na ang Diyos, lahat ng iyon ay pinahintulutan. Kung ang ginawa natin, ang naging bunga ay mali dahil hindi ay sa kalooban ng Lord, pinahintulutan pa rin ng Lord yun para matuto tayo. Kung ang ginawa naman natin, nagtagumpay tayo dahil sa kalooban ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos yun upang maunawaan natin na perpekto at ganap ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yan ang gusto niyang ipakita. Kaya ang mga ito ay hindi sa pagkakataon lamang, kundi sa pamamagitan ng mapagpalang kamay. Bakit po? Sa Efeso 1:11, meron po tayong makikita ron. Buksan niyo po. Ang Efeso 1:11 po ninyo. May nakalagay po doon sa Efeso 1:11. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Kung mapapansin niyo ho, doon sa verse 11 ng Efeso 1, sabi ron, siya ang nagsasagawa ng lahat ng bagay. Nakita niyo yung 1:11? Efeso 1:11 na sabi ron, malinaw po, ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay. Pag sinabi po bang lahat ng bagay, pwede ho ba nating sabihin na may exempted dito? Wala po. Kaya nga po sinabi, in all things di ba? Lahat ng bagay. Meaning, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao ay ina-accomplish ng ating Panginoong Diyos
Sapagkat sa 1:11 ay malinaw na nagsasabi ron na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Ito po ay panukala ng Diyos. Kapag ang panukala ng Diyos ay ganap o absolute, ang ibig sabihin po, ito'y kalooban ng Diyos. Mangyayari ang kalooban ng Diyos. Kaya wala akong plano ang Diyos nang hindi po niya ginagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Nakuha niyo punto natin dito? Kaya ang sabi pa sa verse 11, nangyari ito nang pamihirangin niya nung una pa. So, pinapakita rito na ang Diyos ang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. So, ibig sabihin, kung pinanganak tayo sa pamilya natin, ay yun yung panukala ng Diyos eh. Yun yung kalooban ng Diyos. Tama po ba? Kung tayo man ay nagdesisyon ng mali, it doesn't mean na hindi yun pinahintulutan ng Diyos. Pinahintulutan pa rin ng Diyos yun. Yun nga lang, of course, alam natin, every decision na gagawin ng tao, kapag ka pipili siya sa mabuti at masama, may consequences lagi ito. Tama po ba? Pag pinili natin yung immoral, yung hindi tama, may consequence po ito. Alam natin kung ano yung consequence nun. Wala naman pong kasalanan na ang bunga ay maganda eh. Meron po bang kasalanan na ang bunga ay maganda? Wala po. Lahat ng kasalanan, kahit sa tingin natin maganda, ang bunga ho nun ay masama at kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero ang pagsunod sa salita ng Diyos, na kalooban ng Diyos sa ating buhay, ang bunga ho nun palagi ay mabuti at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Kaya malinaw po na bagamat sinasabi natin ngayon na lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay pinahintulutan ng Diyos, pero we have responsibility and accountability. Kapag wala pa yung mga resulta ng ginagawa natin, mag-isip tayo na, Lord, ito ba yung kalooban mo? Kung ito yung kalooban mo, kahit hindi ito tanggap ng aking isipan at kalooban, ito pa rin yung susundin ko. Kasi ito yung kalooban mo. Tama po ba? Kahit hindi ito tanggap ng nanay ko, ng tatay ko, ng mga tao nakapaligid sa akin, ito pa rin na susundin ko. Kasi ito yung kalooban mo. Ngayon, pag sinunod mo ba yon, sa pakiramdam mo, merong magiging consequence? Opo. Kasi maaaring yung mga sinasabi ko, yung magulang mo, yung kapatid mo, yung mga tao nakapaligid sa'yo, hindi sila maging pabor sa'yo. Dahil hindi nasunod yung gusto nila. Tama po ba? Pero kapag yan ay ginawa mo dahil yan ng kalooban ng Diyos sa harapan ng Panginoon, yung bunga niyan at resulta niyan ay maganda at mabuti. So, ibig sabihin, malinaw dapat sa atin na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Tama? Malinaw sa atin na ang Diyos sa atin ay nagpaplano at may plano siya sa atin. Pero binigyan niya tayo ng discernment or wisdom kung paano natin lalakaran yung plano at kalooban ng Diyos. And that is according to the principle of the Word of God. Amen po ba? Kung hindi po yan according sa kalooban ng Panginoong Diyos, ginawa natin, God permitted and allowed na gawin natin yon, but ready to the consequence ng gagawin natin. Amen po ba? So yan po yan. Kaya malinaw po na pinasabi sa ating pag-aaral ngayon na ang pangangalaga ng Diyos ay nasa mga tao, nasa ating lahat. Pero iba yung providence ng Lord. Pag providence ng Lord, halimbawa sa unbeliever. Sa unbeliever po, nangangalaga ang Diyos by His power. Pero sa Kristiyano, ang pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagiging pastol. Kaiba po yun. Kasi yung isang tao na walang relasyon sa Diyos, andun yung kamay ng Panginoon sa kanya. Pero yung kamay ng Panginoong Diyos na yon, hindi ho yung pangangalaga bilang pastol ni Kristo. Bakit? Kasi wala naman siyang relasyon kay Kristo eh. Pero yung Kristiyano, pinapangalagaan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo mismo, na siyang pastol ng buhay natin. At dahil pastol natin siya ng buhay natin, meron siyang ginagamit sa atin upang i-reveal niya yung kanyang kalooban o ihayag niya. At ang kalooban niya ay ang kanyang salita. Kaya nga sabi ng John chapter 10, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Sumusunod sila sa akin.
sapagkat nakikilala nila ang aking tinig. Hindi sila sumusunod sa iba. Bagkus pa nga ay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng hindi pastol na iyon. So nakuha niyo yung punto natin? So ngayon, siyempre, kapag sinabi natin na ang Diyos ang namamahala sa atin, susunod tayo kay Kristo. At kapag sumunod tayo kay Kristo, ang susundin natin ay ang kanyang salita. Siyempre, mahirap po minsan yun. Dahil may gusto ho tayo na hindi gusto ni Jesus. Tama po ba? Amen? Eh yun pa naman yung nature natin. Minsan alam na natin yung gusto ni Jesus, yung salita ng Diyos sa atin, yung pa yung ayaw nating sundin. Tama po ba? Pero hindi ho. Dapat naiintindihan natin yon. Kaya, sa pamamagitan po ng pagiging Kristiyano natin at kabilang sa kawan ng ating Panginoong Diyos, which is His church, His body, eto po yun, meron siyang ginagamit sa atin to remind us, to teach us, and to lead us, and to feed us sa pamamagitan ng kanyang church. Kaya halimbawa, ngayon, nandito tayo, nagsa-Sunday school tayo, dito sa unang gawain natin, hindi natin maaaring naiisip na si Lord, ginaguide na niya tayo ngayon dahil sa pag-aaral natin. Dahil yung revealed Word of God, ina-explain sa atin, ina-expound sa atin. Pero hindi ganon sa unbeliever. Sa unbeliever, wala hong ikukonsidera yan na ayon ba ito sa salita ng Diyos. Basta yan po ay para pong sumasagasa sa gusto niyang gawain. Wala hong pag-iingat. Pero pag Kristiyano tayo, alam natin na tatanungin natin si Lord. Lord, ito po bang gagawin kong ito? Ayon ba ito sa gusto mo at kalooban? Ayon ba ito sa prinsipyo ng salita mo? Eh pagka nalaman natin, mag-pray tayo kung ayaw ng puso natin. Pero dapat sundin natin dahil yun yung sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po ito? So yun ang ibig sabihin po nun. Ngayon, sa question 28, ano ang ating kapakinabangan kung malaman natin na ang Diyos ang lumikha at nangangalaga ng lahat ng bagay? Eh, alam nyo, this is antithesis or against the teaching of Charles Darwin. Dahil si Charles Darwin, alam natin, he is the father of evolutionism and Big Bang Theory. When it comes to evolutionism, sinasabi ng filosofiya ni Charles Darwin, ang tao ay hindi kinreate ng Lord. Ang tao ay nag-evolve lang, coming from Java man, Peki man, hanggang sa nag-evolve siya, naging tao siya. At ang mundong ito ay nilabanan ng theory o philosophy ni Charles Darwin na ateista yung pagkadating talaga ng kanyang theory na hindi siya naniniwala ng Diyos sapagkat naniniwala siya. For the billion years, coming from the past, tapos pass by ng billion years, nag-evolve yung mundong ito. And all of this is against the teaching of the Word of God. Kaya itong question 28, hindi lamang ito nagsasabi sa atin, kundi ito ay nagtutuwid sa mali at maka-aral ng demonyo sa teorya ni Charles Darwin na tinuturo madalas sa eskwelahan, sa elementary ka pa lang, tuturo na ito. Pero hindi tayo naniniwala dito. Bakit po? Ang sagot, upang tayo ay maging matiisin sa kahirapan. Kapag alam natin na ang Diyos po natin ang may lalang na lahat ng bagay, at siya ang nangangalaga ng lahat ng bagay, at anak tayo ng ating Panginoong Diyos, meron po tayong pagkakaroon ng perseverance. Ang buhay Kristiyano po, mga kapatid, ay hindi po madali. Kung sasabihin niyo sa akin, madaling maging Kristiyano, mag-isip po kayo. Kasi ang pagiging Kristiyano, may kahirapan po. Bakit po? Marami po tayong isasaalang-alang. Amen po ba? Marami tayong isasaalang-alang. O katulad ngayon yan, Holy Week. Eh kung paano kung kahapon hindi kayo nagsabado di Gloria sa mga resort at ilog at ngayon kayo inaya ng mga friends nyo. Para ngayon ay makinig kayo, ay sumama kayo sa kanila. Eh sino susundin mo? Tama po ba? May mga kaibigan ka na unbelievers, sasama ka para mag-happenings na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Eh sasalungat ka ngayon. Di ba? May maririnig ka sa kanila. Sa works, di ba, sa hanap buhay, maaaring sabihin nila ganito, ganon. Pero siyempre, tayo bilang Kristiyano, hindi tayo sumasang-ayon sa ganong mga bagay. Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi ho madali. Ang totoo, madali ho magsabi na Christian ako, madali rin ho magsabi na born again ako,
Pero ang problema ho doon, baka lip service lang po yun. Galing na sa bibig natin. Pero when it comes to our hearts, baka malayong-malayo yung puso natin sa katotohanan ng pagiging isang Kristiyano natin. Kaya ang gusto kong ipakita sa atin dito, halimbawa sa Romans chapter 5 verse 3, ang sabi po ni Apostle Paul, sa Romans 5:3, hindi po porke naligtas na tayo, mamumuhay tayo ng hiwalay sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Sa katunayan, kapag anak tayo ng Diyos, mamumuhay tayo sa pagpapasakop natin kay Kristo at sa Kanyang salita. At ganito po ang sabi ng Romans 5:3. Sa verse 3 ay sinabi dito, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata, sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. So tingnan nyo, madali bang maging Kristiyano? Hindi, sabi ng verse 3, ang linaw. Ang sabi rito, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso. Pero meron sinasabi dito sa verse 3, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Ano ba ang ibig sabihin ng pagbabata? Paghihirap po. Tama po ba? Hindi ho, ang buhay Kristiyano po, salamat na lang kay Lord kapag wala tayong dinadaan ng pagsubok sa buhay. Dahil in that season, ang pinapakita niya sa atin, matuto tayong magpasalamat sa Lord. Paano kung meron tayong dinadaan ng pagsubok sa buhay natin? Magigiba pa tayo? Sabihin natin, ayoko na kay Lord. Ayoko na magpatuloy sa Panginoon. Hindi ho. May pagbabata po. Kaya ang sabi ng verse 3, malinaw po, bukod dito, sabi ron, bukod dito nagagalak tayo sa ating pagbabata, sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. So ano yung sinasabi ng Biblia? Kapag meron tayong trial sa dinadaanan, tinuturuan tayo na magtsaga. Ano yung magtsaga? Magtsaga tayo na magpatuloy sa buhay natin kasi umaasa tayo na mayroong Diyos na nagpahintulot sa mga dinadaanan natin. Ulitin ko. Kunwari ba, Kristiyano ka ngayon na born again ka. Pinanganak ka sa spiritual na aspeto. Nagkaroon ka ng sakit. Yung sakit mo, kinuha mo yon nung hindi ka pa mananampalataya. Doon mo nakuha. Siyempre, alam natin sa medical, hindi ho pwedeng, ito yung ginawa mo dati, halimbawa, nagbisyo ka, ito yung ginawa mo, halimbawa na lang, paninigarilyo, yung lagi kang walang tigil, ganon. Mga 10 taon o 15 years ka, tapos na-born again ka ngayon. Sa tingin mo, hindi mo ba aanihin yun? May ani po yan, di po ba? So in that case, ibig sabihin, it doesn't mean na kapag Christian tayo, walang consequences yung mga bagay na ginawa natin from the past. Meron pa rin po yun. Pero ang sinasabi doon, ang iba ngayon dito, tayo anak ng Diyos. Na pinatawad na tayo sa mga naging kasalanan natin sa nakaraan. At ngayon, kung meron mang mga nagiging bunga ito, doon niya tayo sinasabihan, anak kita. Di po ba? At kung anak kita, may pagtsatsaga. Magtsaga, at kung may pagtsatsaga, mayroong pag-asa. At saan natin huhugutin yon? Hinuhugot natin yon sa Ebanghelyo ni Kristo. Hinuhugot natin yon sa katotohanan na salita ng Diyos. Ituloy ko po. Na kung saan, Dupatuloy po tayo sa question and answer 28. Ang sabi ron, at sa lahat ng bagay na maaaring mangyari sa atin, ay lubos nating mapagtiwalaan ang katapatan ng ating Diyos Ama. So alam natin na tapat ang ating Panginoon. Kaya nga sabi doon sa chapter 5 ng Roma, malinaw po yung Romans 5, chapter 3 to 6. Ang linaw po doon Especially doon sa may verse 5, Romans 5:5, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Yun yung pangako niya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So we have hope sa ating Panginoong Diyos dahil alam natin na sino bang ama ang hindi magiging concern o magmamahal sa kanyang anak. Sabi nga ni Jesus, kung kayo ng mga masamang ama, marunong magbigay sa inyong mga anak dito sa lupa, sino pa kaya ang inyong amang nasa langit?
Walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ang sabi mo ng Romans 8 verse 38 to 39, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kahubaran? Ang tabak? Ang panganib? Ang kamatayan? Ang sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Yamang lahat ng nilikha ay nasa kanyang kamay. Kung hindi niya kalooban, ay di sila makakagawa ng anuman. Yan yung gusto ipakita sa atin, na ang Panginoon, sa lahat na nangyayari sa atin, meron siyang purpose. Nothing happened apart from the will of the Lord. Lahat na nangyayari sa buhay natin, pinahintulutan ng Diyos. Pero kung yung nangyayari sa atin ay bunga ng maling desisyon natin, hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, pinahintulutan pa rin po ng Lord John. Bakit niya pinahintulutan? Upang maintindihan natin, hindi tayo pwedeng magtaas sa Panginoong Diyos o magmayabang sa halip na mumuhay tayo ng dependent sa Kanya, na nakadepende sa Kanyang salita, na hinahayaan na ang kalooban at salita ni Jesus ang siyang nabubuhay sa atin. Amen po ba? So we have discernment and wisdom dapat sa mga nagiging desisyon natin sa buhay coming from the Word of God. Especially, yung sinasabi ng banal na kasulatan sa atin na ang sino mang nais sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod ka sa akin. Ano ibig sabihin doon? Kailangan mamuhay tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Kailangan mamuhay tayo sa prinsipyo ng pananampalataya natin kay Kristo. Kung mali, hindi natin dapat gawain. Kung tama, ito yung dapat natin gawain. Alam ko na lahat tayo ay may mga kahinaan pa. Tama po ba? Pero yung kahinaan na yon, yun yung nagpapakilala sa atin na kailangan nating magdepende sa Lord. Kailangan nating ipasakop yung buhay natin sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, yan ang ating pinag-aralan. Ang Panginoong Diyos ang siyang namamahala sa atin. Ang Panginoong Diyos ang siyang namamahala sa mundong ito. Sa buhay ng mananampalataya, ang Diyos ang siyang nagro-rule, naghahari sa atin bilang pastol ng ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang salita, ang banal na kasulatan, ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang hindi mananampalataya ay pinapamahalaan ng Diyos, subalit hindi sa pamamagitan ng kanyang pagiging dakilang pastol. Iba ang pamamahala ng Diyos sa unbeliever. Ang pamamahala ng Diyos sa mundong ito ay narito, hawak ng Diyos. Kung may lindol, may tsunami, may bagyo, may kalamidad, lahat ng ito ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi nagdaan sa pahintulot at panukala ng Diyos. Kaya tayong mga mananampalataya ay lagi tayong dumidepende at nagpapasakop sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap at aming narinig. Thankful po kami and grateful po kami sapagkat sa araw na ito ay tinuruan niyo po kami sa pagpapakilala buhat sa inyong salita na kayo ang Diyos na namamahala sa lahat ng bagay sa mundong ito at sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sapagkat pinagtiwalaan namin ang katangian ninyo sa inyong pagkakaroon ng providensya o providence o pamamahala o pangangalaga. Naaalala namin lagi na kayo ay Diyos na makapangyarihan, Diyos kayo na nasa lahat ng dako, Diyos kayo na nakakaalam ng lahat ng bagay. At dahil nga po sa inyong katangian ito, wala po kaming masasabi na aksidente lang ang nangyayari sa kaganapan sa mundong ito. O aksidente ang nangyayari sa individual na buhay namin. O aksidente yung kaligtasan namin, hindi po. Lahat ng ito ay naaayon sa inyong plano at kalooban sa aming mga buhay. Lord, kailangan naming magpasakop sa inyo. At nawa upang hindi kami matalilis sa kalooban ninyo at plano ninyo sa buhay namin, masigit nyo pa po kaming turuan na magkaroon ng masigit na malawak, malalim na pagkaunawa sa inyong mga salita. Sapagkat sa araw-araw ng buhay namin, mamimili kami, Panginoong Diyos,
Yung katotohanan ba ng inyong salita o ang kagustuhan lang ng laman namin at inaalok ng mundong ito na nanggagaling sa pandaraya ng kaaway. Pero Lord, nais nyo, katulad ng sinabi ninyo, Panginoong Diyos, kung kami lamang ay magpapasakop sa inyo, kung kami lamang ay patuloy na lalakad sa inyong mga salita at kalooban, wala pong mangyayari sa amin na panghihinayangan namin. At ang lahat ng mga magiging bunga nito, sa tingin man ng mundo o sa tingin man namin, na hindi tagumpay, pero dahil sa salita ninyo, iyon, sa harapan nyo, nagtatagumpay kami. Kaya Panginoong Diyos, turuan nyo na ugaliin at ipabuhay namin na laging magtiwala sa inyo na Diyos na makapangyarihan. This is our prayer. In Christ's name, everybody says,